Maligayang pagbabalik, prinsesa tagapagtanggol! Maligayang pagbabalik, ate. Dinala kong lahat ng opisyal para salubungin ka. Bakit kayo mismo ang dumating? Parang ina mo ako. Dapat lang akong gumating. Nang mamatay si Ama, kami ay bata pa at makulit. Ikaw ang napapanatili ng katahimikan. Pinag-aral mo pa kami na maging matatag na emperador at general. Kaya ngayon ay mapayapa. Oo nga ate, binuksan mong paaralan at ang mga pasaway na anak ng opisyal ay naging matatag na tao. Ngayon ay nagtagumpay ka. Ikaw ang huwaran ng lungtian. Ate! Protektahan ng haring! Protektahan! Protektahan ang haring! Protektahan ang prinsesa! Protektahan ang prinsesa! Hindi ba ako tinusok ng pana? Bakit ako nandito? Kayo ba ang bagong guro ng klase, Ma'am Reyes? Ang klase na ito ay binubuo ng mga pasaway na anak mayaman. Hindi sila nag-aaral. At ang pagtrato nila sa guro ay napakamalupit. Kayo na ang ika-33 na guro ng klase ngayong buwan. Maniwala kayo sa akin. Takbo na kayo. Hindi ko na kaya. Wala na akong sasabihin. Umalis na ako. Kaya, napunta ako sa katawan ng guro. Naipaliwanag ko ang pasaway kong kapatid na maging mapagmahal na haring at matapang na general. Subukan natin ang mga pasaway na ito ano ang kanilang galing. Hindi naman mabigat. Tayo na. Ansang ito. Hindi direktang lutuin. Dapat unang iprito. Para lumabas ang amoy. Naiintindihan niyo ba? Ang ganda ng iyong kilay. Kumusta? Ako ang bagong guro ng klase, Isabela Reyes. Mag-start na tayo ng klase. Ano pa ang silbi ng pag-aaral? Matapos magtapos, kakaunti lang din ang sahod. Ang pamilya ko ay may negosyong tsaas sa buong mundo. Magmanalaw ako pagtapos. Lahat sila magtatrabaho sa akin. Walang kwenta.
Magmanang tsa? Alam mo ba, ang tamang temperatura para sa green spring tea? Alam mo ba kung ilang taon ang vintage white tea? Alam mo ba ang pagkakaiba ng raw at ripe pu'er? Ako! Walang alam. Paano mo ipapalaganap ang kultura ng tsaa? Sabi ng matatanda, walang utak ang babae. Matapos magtapos, mag-aasawa lang. Basta, maganda lang ako. Walang utak ang babae. Ang ibig sabihin, huwag magyabang dahil sa talino. Hindi ibig sabihin ay huwag mag-aral. Ang iyong muka ay payat. Dapat ang foundation ay light. Dagdagan ang depth ng iyong mata. Hindi lang basta maglagay ng makeup. Ikaw! Walang guro ang nakalagpas ng 3 araw. Sigurado ka bang mananatili? Ang galing mo, Kuya Raph! Kabibihira, walang estudyante ang nakalagpas ang 3 oras. Magtaya tayo, ano? Ano ang taya? Mananatili ako ng 3 araw. At hindi kayo makakapinsala sa akin. Kung ako ang natalo, ako ang aalis. Kung kayo ang natalo, kailangan ninyong mag-aral. Okay. Simulan na natin. Bakit nasa kanya ang ahas? Walang galaw. Dahil nasa akin ang buhay ng ahas. Tandaan, ang buhay ng ahas ay nasa 7 pulgada. Dito. Ay, cute din pala ang ahas. Tingnan mo. Lumayo ka sa akin! Takot ako sa ahas! Akala ko hindi ka takot sa ahas. Parang may estudyante na hindi iniisip ang damdamin ng babae. Rafael, bakit mo di nalakahas dito? Kung hindi mo nahawakan, ano kung tumakbo ito? Ako pa may kasalanan. Gusto ko lang siyang takutin. Parang hindi maganda ang relasyon nila at pambata ang paraan. Mas malala pang 2 kapatid kong bunso. Para hindi masayang ang kabutihan ng ilan, gawin natin itong klase ng biology. Ipapakilala natin ang katawan ng ahas. Dito ang 7 pulgada. Pinakamamatay na parte, itong gallbladder. May gamit na medical. Pampababa ng lagnat. Itong atay ng ahas. Ang guro na ito ay kakaiba. Walang kwenta ang pagpatay ng ahas. Sayang ang oras ko. Klase pa, sino nagpapaalis sa'yo? Aalis ako. Anong magagawa mo? Si Kuya Raph siya ay champion sa kickboxing. Ang huling guro na humarang nasa ICU pa rin. Hindi pa nakalabas. Tingnan si Ma'am Reyes, napakapayat niya. Isang suntok ni Kuya Raph, patay na siya. May palabas na naman! Narinig mo ba? Lumayo ka. Huwag mo akong pilitin.
Pinabagsak niya si kuya ang laki-laki niya. Pinabagsak niya sa sahig. Nag-surprise attack siya. Kung hindi, paano niya mapapabagsak si kuya? Ang tapang mo saktan si kuya! Labanan kita! Umupaw! Kakaiba. Bakit ako sumunod sa kanya? Hindi marangal ang manira ng tao. Subukan mo akong labanan ulit. Pwede, pero... Makatayo ka pa ba? Ano ang ginawa mo sa akin? May lakas ka saktan ako? Patay ka na! Alam mo ba kung sino tatay ko? Siya ang pinakamayaman sa Maynila. Kahit si Mayor, sinusunod siya. Inge. Okay, class. Class dismissed. See you next time. Kuya, ayos ka lang? Okay lang. Siya ang nagpahiya sa amin ng ganito. Hindi pwede lang ganito. Ano ang balak mo? Sa susunod na klase, papahiya ko siya. Kuya Raf, sa cake na to, sapat na ba ang carbon powder? Ilagay ko pa ba ang sili powder? Sapat na. Sa sandaling, matikman niya to. Kahit natalo, Bea, palayasin siya sa Section 1. Ma'am Reyes, pasensya na po. Bumili po ako ng cake para humingi ng tawad. Alam ko namang may masamang balak siya. Anong ginawa niya sa cake na to? Ma'am Reyes, ano po? Hindi ko naman gagawin ang ganyang bagay. Kainin mo na lang. Isabela Reyes. Magaling ka, Rafael. Alam mo may art appreciation ngayon? At nagbigay ka pa ng pintura? Ikaw. Rafael? Tulungan mo pa ako. Hold mong bond paper para madaling magpinta. May lakas pa siyang utusan ako. Sige, ipaparamdam ko sa'yo ang halaga ng pag-utos. Kamu, tulungan mo na rin kami. Isabela, ikaw! Itaas mo. Ganda no papipinta. Hindi ko akalain galing din siyang magpinta. Pinag-aralan ko ang obra ni Maestro Luntian, ang larawan ng Luntiang Kabundukan.
Simple at malaya ang kanyang estilo, malalim ang kahulugan, pinapawi ng kalikasan ang sakit ng pagbagsak ng bayan, pinapabayaan ang pagbabago ng panahon, hangad lang ang kaligtasan ng bayan. Okay, kita sa susunod na klase. Kuya Raf, si Ma'am Reyes talagang mahirap talunin. So what kung mahirap? Pinahiyaan niya ako ng ganito. Sa susunod na klase, ipapalayas ko siya sa Section 1. Ngayon, tuturuan ko kayo ng ilang mga pangunahing kaalaman sa pagsasagwan. Ma'am, baka hindi ka marunong sumagwan. Kaya puro teorya lang itinuturo mo. Ma'am Reyes, ang payat mo. Baka hindi mo man lang maabot ang busog. Para sa akin, hindi siya marunong magpalaso. Gawin natin to. Maglaban tayo. 3 palaso. Ang may pinakamalaking puntos ang panalo. Kung ikaw ang manalo, mag-aaral kami ng mabuti. Kung ikaw ang matalo, umalis ka sa Section 1. Okay ba yan? Okay. Sa edad na 4, marunong nga akong magpalaso. Sa 6, kayang tumama sa malayong target. Mapapaligsahan tayo? Kakaiba. Huwag ninyong kalimutan ang sinabi ninyo. It's a 9-stone bow. Need at least 540 pounds to pull it. No one can pull it yet. Ngayon, sisiguradong aalis si Isabella. Ang confident niya. Baka talagang maabot niya. Ano naman? Impossible. Abangan ninyo ang mangyayari. Ma'am Reyes, bakit hindi ka pa nagsisimula? Gusto mo ipakita ko muna? Nine points! Raph is the best! Dalawang 10 at 100. Lumakas ang palaso mo. Para sa akin, sumuko ka na lang para hindi ka mapahiya. Ma'am Reyes, ikaw na. Sana maabot mo ang busog. Gusto mo bang gayahin ang mga sinaunang mga manlalaso? Hirap sa 10 metro. Paano pa sa 100? Katatawanan. Kayang niyang buksan ang 9 na bato na busog. 3 palaso sabay? Walang takot. Sampu! Paano naman? Ikaw ang talo. Hindi. Imposible. May sira ang gusog na to. Okay ka lang? Wala. Okay lang. Ma'am Reyes,
Ako'y napahirap sa iyo. Bakit mo pa ako tinulungan? Dahil guro mo ako. Tingnan nyo! Ang panay tumama sa gitna! Ma'am Reyes, ako ang mali dati. Mula ngayon, ako si Rafael, susunod sa'yo. Handang mamatay para sa'yo. Tama na, natalo ka. Tandaan mo sinabi mo. Mag-aral lang mabuti. Opo! Kung hindi nyo alam ang tungkol sa pana, huwag basta-basta itira. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga batayan ng pagsasabog. Bakit nakatayo lang? Bilisan niyo umakyat. Matuto kay Ma'am Reyes. Ang posisyon ng iyong palad. Ilagay ang pana sa arrow rest. Gamitin ang 3 daliri. Mahigpit na hawakan. Akala ko si Rafael may paraan para paalisin si Isabela. Hindi lang siya nasaktan, kundi si Rafael pa ang napasok ko niya. Ang babaeng ito ay talagang mahirap talunin. Mas malakas siya sa treaty ng mga basura dati. Papapatalo na lang ba tayo? Natalo si Rafael, pero hindi ibig sabihin ay natalo na rin tayo. May plano ka ba? Gusto niya magturo, di ba? Bukas, hindi ko siya papasukin sa silid-aralan. Ang bakan nitong pinto, 5 sentimetro ang kapal. Kaya mo dala ng libu-libong kilo. Kung walang susi, hindi talaga mabubuksan. Magaling. Marami kang tip. Salamat, Mr. Tan. Alis na po ako. Gab, bakit mo papalitan ng pinto ng silid? Malalaman mo rin. Buksan niyo. Di ba siya marunong? Hayaan natin siya mag-isip ng paraan. Sa pamamagitan nito, ninyo akong ipipriso. Mapaniwala. Isabela! Hindi mo ba nakita ako? Kung nasaktan ako, kaya mong panagutan! May tao ba sa likod? Kanina nang kumatok ako, bakit walang nagbukas? Habanggan mo! Ang taya natin dati, 1 araw na lang. Bukas, sa inyo. Kung walang makasubat sa akin, mag-aral kayo ng maayos. Di pa alam kung sinong mananalo. Huwag kang magyabang. Handa ako. Si Ma'am Reyes ay mabait. Siguro sa susunod. Rafael. Kung gusto mo maging alipin niya, sige lang. Ako, sumusuporta kay Gab. Abangan niya na lang. Kung paano ko siya palayasin? Go, Gab! Tayo! Wala kang lugar dito, traidor! Mayaman at makapangyarihan si Cap. Siya at si Claire, maraming paraan para saktan ng tao. Kailangan kong paalalahanan si Ma'am Reyes. Hindi basta-basta ang babaeng yon. Anong plano mo? Hindi pa alam. Kailangan nating tapusin siya ngayon. Ang bodyguard mo? Hindi ba sinaktan ang disciplinary head? Tapos tumating tatay mo. Kayang-kaya nating disiplinahin si Isabela para pansinin ka ni tatay. Mapapansin niya ba ako? Anong sabi mo? Wala. Bukas, ipapatawag ko ang bodyguard ko. Kung magtangkang pumasok, sisiguruhin kong masasaktan siya. Abangan kita. Hindi pwede. Bukas, bago pa dumating ang bodyguard ni Gab, kailangan kong paalisin si Ma'am Reyes para hindi siya masaktan. Ma'am Reyes,
Rafael? Malapit na magsimula ang klase. Bakit ka pa lumalabas ng paaralan? Ma'am Reyes, takbo! Huwag ka muna pumasok ngayon. Bakit? Ma'am Reyes, umalis na po kayo. Ako na bahala dito. Marami sila. Sigurado ka bang kaya mo silang talunin? Isa o dalawa. Kaya ko. Marami sila. Gagawin ko lahat. Evade his legs. Strike his abdomen. Ma'am Reyes, ang galing nyo! Ilang suntok lang. Maraming mga gwardiyang napabagsak nyo. Puro show lang. Sino ang nagpadala sa kanila? Ako... Huwag mo na sabihin kung ayaw mo. Pumasok na sa klase. Sa talino ni Ma'am Reyes, alam niyang si Gabriel ang may dawa. Hindi ko alam kung paano niya ito haharapin. Walang tatalo kay Gab. Walang pasok si Isabela. Ang mga bodyguard ko ay mga eksperto. Sa kanilang tulong, si Isabela siguradong bugbog na at nasa ospital na... Mula ngayon, lahat tayo ay malaya na! Yes! Walang tatalo kay Gab. Si Isabela ngayon siguradong nagkatae na sa takot. Anong nagtatae? Pasensya na, mga estudyante. 1 minuto lang akong late. Simulan na natin ang klase. Ang pag-uusapan natin ngayon ay... Gabriel. Next time you hire goons, get better ones. Or else, you'll lose the bet. Is she even human? Your bodyguards made the disciplinary head bedridden for a month. Ngayon, walang galo siya at pumasok pa. Para kami sumuko. Magbasa na lang siya ng nobela. Parang kailangan lang pumunta si tatay mo dito para mawala siya. Tungkol dito, bakit hindi pumunta si tatay mo? Walang balita ba? Baka may ginagawa. Uuwi ako para tigdan. Good girl. Have some more. Okay. So sweet. Gabe. Di ba nakatira ka sa dorm? Bakit ka umuwi ngayon? Umuwi lang ako. Kailangan pa ng dahilan? Ganyan ka ba magsalita? Tinatawag ka ni tita, di ka man lang sumagot. Gusto mo ba talaga akong galitin? Gusto mong tawagin ko na ina ang babaeng 5 taon kong matanda? Ako ba ang matatanong kung ano ang gusto mo? Ikaw? Ay naku. Sige na tatay Gab. Matagal na siyang di umuwi. Di niya gusto, di na lang. Bakit kailangan mag-away? Ang batang ito, galit lang ang alam. Walang mapapala sa kanya. Sa susunod, huwag kang maging katulad ni kuya. Naintindihan mo? Ano? Magiging kuya ka na. Kuya, paano mo sinumpaan si Ina? Sabi mo sa buhay mo, ako lang ang anak mo. Ganyan mo ba ako kinasusuklaman? Di mo ba ako kayang tanggapin? May mukha ka pa ba? Ikaw na, walang ginawa, kundi maglaro at walang alam sa negosyo. Paano ko ipapasa ang kumpanya sa'yo? Sino nagsabi na di ako marunong? Na yun. Gab, kahit hindi ka marunong magtimpla, walang problema. Sa loob ng maraming taon, sanay na si tatay. Narinig ko, tinawag mo ang mga bodyguard para suntukin ng guro? Si tatay.
Sino na paintulot na utusan mo ang bodyguard para suntukin ang guro? Pinagulo mo na naman ako. Bakit ako may anak na walang kwenta? Puro lang gulo ang alam gawin. Mas mabuti. Ayoko na rin kilalanin kang tatay. Gab! Nalunod na ba? Si Tita Vera ay buntis na niyong kapatid. May lakas ka pang itulak siya? Hindi! Hindi ko siya itinulak! Nakita ko mismo. May duda pa ba? Nakakadismaya ka. Hindi ko ginawa! Sinadya niya! May kasalanan! Hindi pa humihingi ng tawad! Bakit ako may anak na tulad mo? Umalis ka ngayon mismo sa bahay! Mas mabuti. Alis na ako. Para hindi kayo maisturbo. Tatay Gab, habulin mo si Gab. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Bakit ko siya hahabulin? Tatawagan ko ang doktor. Magstay lang ako sa tabi mo. Ang larawan ng Encantadong Bundok ay isang kahangahangang obra maestra. Mayaman ito sa kultura at kasaysayan. Pinakita nito sa atin ang isang kagilagilalas na mundo. Mga estudyante, tingnan niyo ito. Ma'am Reyes, labas ka muna. Balikan niyo muna ang pinag-aralan. Antayin niyo ako para mapatuloy. Siguro dumating si Tatay Gab. Hindi pumasok si Gab na yon. Si Isabella? Malulugi na. Kaya ikaw ang guro ni Gabriel? Opo. Nasaan si Gabriel? Palabas mo siya. Hindi ko siya mapapatawag. Hindi siya pumasok na yon. Ano? Bakit hindi siya pumasok? Mr. Tan, huwag po kayo magalit. Maaring si Gab ay may sakit na yon, kaya siya nagpaalam. Ma'am Reyes, hindi ba nagpaalam si Gab? Pinadala niya ang kanyang leave slip. Pinadala lang ang leave slip? Pwede na. Hindi niyo naisip? Na i-verify? Paano kang naging guro? Mr. Tan, pwede ako magpatotoo. Si Gab ay ayaw lang sa kanya, kaya hindi siya pumasok. Walang ama ang gustong magkating ang anak. Siguradong ipapalayas ni Mr. Tan ang babaeng ito para kay Gab. Sabi pa niya, habang nandito ka, hindi siya pumasok. Kung hindi ako nagkakamali, bago ako dumating, hindi rin pumapasok si Gabriel, di ba? Mr. Tan, simula nang dumating si Ma'am Reyes, si Gab, mas madalas nang pumasok sa klase. Pati ang buong klase, mas sumusunod na ngayon. Dahil kung hindi kami sumunod, pinapalo niya kami. May patakaran ng paaralan, hindi dapat suntukin o pagalitan ng guro ang estudyante. Ngunit ginawa niya ito. Sa batas, dapat ba siyang tanggalin? Ma'am Reyes, totoo bang? Sinatan mo ang Section 1? Minababay ko lang ang pagtuturo. Hindi ko sila sinaktan. Walang katotohanan! Sinaktan mo si Rafael at ibinagsak mo siya! No fun. Rafael, ayon kay Clarice, sinaktan ka ni Ma'am Reyes. Totoo ba ito? Si Ma'am Reyes sa harap ng buong klase. Ibinagsak ako. Ngunit kung aminin, matatanggal si Ma'am Reyes. Totoo, ang mga mang sinabi ni Isabella. Chairman Tan, punong guro, pwede na ba siyang tanggalin? Sa paglabag sa patakaran, tanggalin siya. Sino ang may lakas ng loob tanggalin si Ma'am Reyes? Sino ang may lakas ng loob tanggalin si Ma'am Reyes? Tatay! Oh, Chairman Lim. Mr. Lim, bakit po kayo narito? 2 araw ng batang pasaway kong anak, nagsisipag-aral na. Kaya ako pumunta salamat kay Ma'am Reyes. Naipabalik siya sa tamang landas. Mr. Lim, hindi po kailangan. Para sa iyo ito, pasasalamat kay Ma'am Reyes.
Sana tanggapin niyo po. Hindi ko akalain na ang bagong guro ay magugustuhan ni Chairman Lim. Turuan silang lahat ay tungkulin ko bilang guro. Hindi ko po matatanggap ito. Malapit nang tanggalin. Puro payabang. Ano ang kasalanan ni Ma'am Reyes? Bakit siya tatanggalin? Oh, Chairman Lim. Nabalitaan ko, sinaktan ni Ma'am Reyes si Raf. May patakaran na bawal manakit ng estudyante. Palaging protektibo si Chairman Lim. Kay Isabela ngayon, siguradong tapos na siya. Ang pasaway kong anak, kailangan talaga disiplinahin. Ma'am Reyes, hindi nasaktan ang kamay mo? Bihira lang ang ganitong magulang. Bunet! Sabi pa ng pasaway kong anak, si Ma'am Reyes, naglaro lang sila ng martial arts. Matapos, walang kahit anong galos. Paano mananakit yon? Si Chairman Lim ba to? May nagkamali dati, natapakan si Rafael. Pinapalo niya agad. Ang tao, gamit ang bodyguard. Bakit na yon? Sobrang bait niya. Kung ipapatalsik niyo si Ma'am Reyes, ipapalipat ko si Rafael. Sa susunod na SEM, hindi ko na donasyon ang gusali niyo. Huwag po, Chairman Lim. Maling pagkakaintindi lang po yon. Bakit ko ipapatalsik si Ma'am Reyes? Plano ko sa gawing regular. Ganito dapat. Okay. Habang nagtuturo si Ma'am Reyes, ang mga estudyante siguradong mag-aaral ng mabuti. Masipag lang anak ni Mr. Lim. Ang anak ko, walang ginawa kundi maglaro. Walang kwenta at walang silbi. Mr. Tan Sr., bilang ama, ang mahalaga ay pasayahin ang anak, hindi puro puna. Si Gabriel ay hindi walang kwenta. Sa totoo lang, Ako ang ama niya. Ang ugali niya, alam ko yan. Di niya pa alam magtimpla ng tsa. Sino nagsabi na hindi niya alam? Mas mabuti pang makita mismo. Samahan ko po kayo. nasa loob siya. Hindi kayo welcome dito. Umalis. Sino ang pinapakitang ganyan? Umuwi ka na. Humingi ng paumanhin kay Tita Vera. Paumanhin? Walang ginawang mali. Bakit magsusorry? Magpanggap ka pa? Alam ko ang kakayahan mo, di ba? Mag-aral ka man, hindi mababago na ikaw ay walang kwenta. Umuwi ka na. Sa tingin mo ba ay bobo ako? Walang moral? At hindi karapat-dapat na maging tagapagmana? Tama. Sa tingin ko, ikaw ay isang walang kwenta. Kung ako walang kwenta, ikaw ang tatay na walang kwenta. Sumusuway ka! May lakas ka pang murahin ako! Ako'y papatayin ang anak kong walang hiya! Hindi siya walang kwenta. Ano? Si Gabriel alam gamitin ang antigo paghahalo ng tsaa. Mali ka sa kanya. Dapat humingi ng paumanhin. Wala man akong tiwala sa tatay ko. Siya lang ang naniniwala sa akin. Walang kwentang sinasabi mo. Ang antigo paghahalo ng tsaa, matagal nang nawala. Si Gabriel na walang kwenta, paano niya magagawa? Ma'am Reyes, ako. Naalala mo pa ba, ang paghahalo ng tsaan ay pinakita ko sa'yo? Opo. Kung hindi ka naniniwala, magtaya tayo. Kung si Gabriel, makapaghalo ng tsa gamit ang antigo paraan, edi, dapat humingi ng paumanhin sa mga sinabi mo kay Gabriel. Paano? Kung hindi niya magawa, babalik ako sa inyo at hihingi ng tawad kay Vera. Sige, subukan natin. Ikaw na walang kwenta, ano ang magagawa mo? Simulan mo. Ansya na ito. Hindi direktang lutuin. Dapat una i-grill para maangat ang amoy.